14, Tuesday. 7 p.m. Facebook Live po tayo with Mr. Anthony Rivero. So, magandang gabi po sa mga lahat na nanonood po ngayon. At ngayon ay magandang klase ng bagong Facebook Live ni Anthony Rivero. Ano na naman po sa inyo ang naisip niyo at bakit tayo nagpa-Facebook Live ngayon? Pabati muna ako ha. Magandang gabi sa iyo, Je. Magandang gabi sa mga nakikinig at sa mga kapitbahay ko po. Pasensya na po, ganyan po live show. What we expect in live show? Mga ingay, busina, awal ng aso. Because quarantine po, nasa sarili natin tayong pamamahay dahil sumusunod po tayo sa batas. So yung mga ingay po, no, na unnecessary ingay na hindi dapat kasama po sa telecast, expect nyo po yan. Anything goes, no? Yun nga po ang programa natin, no? Anything goes topic, no? AGT. Okay, parang may kaparehong show, no? So, naisip lang natin na magkaroon ng ganito. Kasi usually po, sa mga hindi nakakaalam, meron tayong Anthony Rivero Foundation Inc. group chat. Okay, AGC, no? Kayo yung Facebook page, no? Na kung saan exclusive sa mga sa mga membro lang. But eventually, unti-unti, nagpapasok na tayo ng mga guests, mga requests, which is, naisip din natin, dumating tayo na bakit hindi na natin ilipat sa Anthony Rivero account na kung saan mas public, pero twice a week, which is Tuesday night at saka Friday night. Ito yung vigil night eh. So, yung bago mag-healing. Okay, so, sa buong quarantine period po, sa mga hindi nakakaalam, nagkaroon po kami ng live telecast among mga member. Kasi po, yung po yung isang tumulong sa amin sa mental stress, yung sobrang stress po sa quarantine, lalo na yung mga unang linggo, di ba? Hindi ko alam, ano ba ginagawa mo ng mga unang linggo? Alam nyo, unang linggo, dami po yata umiyak sa inyo. Ano ba yung mga ginagawa nyo ng unang linggo? Ginagawa namin, wala, since work from home, gano'n. Pero syempre, may mga oras na magugulo ka talaga. Kami naman, ang naging mahirap dito, yung healing. Kasi maraming pasyente gusto pa rin pumunta sa gitna ng quarantine dahil na may mga sakit, hindi na mauubra. Which is, talagang sinabihan natin sila na wag muna. And eventually, doon nga nag-umpisa yung yung healing through FB live. Okay. So, nangyari po, tuwing 12 o'clock, originally po 12 o'clock, ginawa namin 11, kasi po nung nag-GCQ na, pwede na 10-10, nagkaroon tayo ng miscalculation sa oras. So, patapos na yung session kung saan yung 12 noon. So, binago natin to 11. So, ngayon, 11 a.m. po yung FB live, which mangyayari na po yan sa buong gamutan po natin. Kasi, napatunayan natin, yung FB live healing, maraming gumaling. Especially nasa abroad. Actually po, sa mga post din ni Tata Bird, maraming mga experience sa mga talagang healing. Kaya kayo, sa mga hindi pa po nakakanood nitong live ni Senior, ay magandang opportunity po ito na malaman ninyo rin kung ano rin ang mga pwede namin mapag-usapan din sa ABFI na aming Facebook page na ngayon ilalahad din namin sa inyo. Parang isi-share din namin sa inyo. Oo nga. So, imagine po ninyo with several hundred na tao all over the world, may bisita. Hindi ko nakukuha yung sorry po. Ganyan po talaga yung live. Dapat may tao mo dyan. Sorry po, live talaga. Hindi makakuha yung senyas eh. Ganyan lang po pag nauuna. Sorry po. Saka pilot, Facebook live naman, AGT ngayong gabi. Okay. So, yun nga po. Maraming gumaling, balik tayo, na nasa abroad. So, we decided na ipagpatuloy ito para sa kanilang kapakanan. Okay? Yung mga nasa abroad. Kasi definitely dito sila makakapunta, especially yung mga immigrant, ng mga Pilipino sa ibang bansa. At ang alam ko po, may mga foreigner na rin na nagpapagamot through FB Live. So hopefully, ito pong Anthony Rivero,
maybe we talk in English, Taglish. Huwag naman puro English ha, katulad nung baby mo si Sandra. Guest natin minsan yung mga bata, no? Actually po, ngayon po ako yung guest. Pero sa mga susunod pong episode, ako na po yung host, katulog ko po siya. Magkakaroon po kami ng mga bisita para po makita po natin the human interest ng bawat isa. Okay. Malaki po na itulong na itong technology nito. No? Maswerte yung mga bata, no? Na may access sa ganito. Kaya lang nga, medyo nagagamit lang yata po sa TikTok. No? Mobile Legends, TikTok, at kung ano-ano pa. No? Hindi naman masama yun, pero there is a better way. It is this one. No? Katulad na sabi ko, no? We have decided na gawin na ito, no? Para information. Kung makikita ninyo, yung ginawa natin na teaser, no? Para sa show na ito, meron tungkol sa fairy, may tungkol sa spiritual belief, meron tungkol sa mga duwende, may tungkol sa mga tao, may tungkol sa mga places. So, everything halos under the sun. Very extensive ang mga topics. Hindi lang dahil spiritual leader ka, tungkol lang sa spirit. So, pwede rin tungkol sa, yun nga, since na-mention yung human interest. So, possibly, pwede kayo tayo mag-interview ng mga magsasaka, magtataho. Yes, yan yung target natin. Mga doktor, mga abogado, mga experience nila. We're not really talking sa abogado. Huwag natin pag-usapan ng aso kasi hindi naman lahat may ganun eh. Pero pwede mo magtanong, pag-usapan natin ano ba mga experience niya bilang isang tao. Yan. Halimbawa, lalo na ngayon, may pandemic, bago ito. Ako, sa ganitong edad ko, na 26 and something, ngayon ko lang naranasan itong pandemic. 26 and something po. Sinungaling po, no? So, yun po. Kung makikita natin, no, human interest talaga ang target ng show na ito. Na kahit sino po sa inyo, gusto niyo po mag-guest, apply lang kayo, iupo namin kayo dito, hot seat namin kayo, then eventually, kwentuhan tayo live for isang oras. Gagawin po natin itong isang oras, talagang babaditin natin, para hindi maging boring, pero sinasabi ko na sa inyo, kayo yung magkakaroon ng request. Pwede ba dagdagan? Yan po yun. So, comment lang po kayo at saka magtanong kayo if ever meron. Ongoing po since live, pwede na po kayong magtanong sa mga comments. So, comment down below. Yeah. Dahil wala pa po tayong idiot board ba yung tawag? Doon maglalabas siya ng ano. Kaya ikaw ay magtatrabaho. Through your cellphone, kapag mo na dyan. Manual muna tayo naman. Dahil lang po tayo magbubukas, so kulang pa tayo sa ilaw, kulang pa tayo sa mga audio equipment, kulang pa tayo sa maraming bagay. So, ang production crew po natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 po. Pati yung pag-aayos ng ating studio. Yung studio po natin hindi actually dito po, paiba-iba. Para hindi naman kayo magsawa. Pag Halloween, subukan natin sa sementeryo. Kung sakaling pwede na pumunta. Diba? Maganda yun, no? Sa sementeryo. Diba? Gusto nyo ba yun? Ginawa na namin yun nung bukas pa yung ABS-CBN, saka yung GMA 7, resource person din po ako. So, this not something new. Pagdating sa akin, nagkaroon din ako ng radio program, hindi po ako guest. Nag-guest po ako madalas sa GMA, sa DCWB, sa Channel 2, sa DZMM, at marami pang ibang radio station. Pero nagkaroon din po tayo ng radio station, o radio program, sa isang radio station before. Isang season lang, kasi po, ang nabigay sa ating oras, alas 12 ng gabi, 11 to 12. Napakagabi na, thinking namin, baka wala na nakikinig sa amin, sayang lang yung pagod namin. And that was a Saturday. So, pagtapos pa ng healing, tumatakbo kami doon. Kasi po, ang healing day is Wednesday and Saturday. So, pagtakbo namin doon, napagod na ako, sabi ko, wala nakikinig. Kung kailan namin in-close na yung programa, tsaka naman nag-feedback yung mga tao na ang dami nila nakikinig at gumagaling. Kaya po sana, ngayon pa lang po, mag-comment na kayo, feedback kayo, para naman malaman namin na may nakikinig. Pero nakikita naman natin kung ilan yung nakikinig, ilang ba viewers natin ngayon? 41. 41, oh. Kamusta po sa 41? Pero yung 41 na po yan, hindi lang yung 41. Meron pa yung mga kasama nanonood sa bahay nila. Grupo-grupo minsan nanonood.
Hindi ba grupo ng pusa yan? Saka ng mga pet dog nila? Maaari. Yan yun. Pwedeng nakikinig din sila. Okay. So, ngayon po, Senyor, dun naman sa mga nakaka-live lang na hindi nagkakaroon ng chance mapanood or makilala ka ng Lubusan. Gusto namin malaman, bigyan nyo lang kami ng iyong background. Paano ka nag-umpisa dito sa inyong sector, hanggang sa mga proyekto ka nang nagawa. Ako, mahaba pong kwentuhan niya. Pero may nakita po akong isang magandang viral nga ako niya. Bago yan ha. Viral nga ako niyan. Viral lang. Yan po ang maganda sa live show eh. At saka ikaw yung sabi ko na sa iyo, delikado yan eh. Paabot na, paabot. Hindi kayo makukuha ng ano. Commercial na po tayo ng ano po ba tawag dito? So ito ang improvised motorcycle barrier. Plastic lang, ginawa. Magaling ha? So ito yung pambata, di ba? Carrier ng bata. So ito ginawa lang, magaling. Approved to. So sino may suit nito? Yung angkas. Dapat na may suit nito, yung nagda-drive. Kasi pag hinangin ka, malalaglag ka. So yun po yun. So maganda. Isa po yun sa magiging topic natin. Ano yung masasabi nyo sa ganito? Hindi natin awayin ng gobyerno, pero kasi po ang gobyerno, sumasakit na ulo yun. Kakaisip ko yung gagawin. May dumating lang po tayong bisita na angkas sa motor na may dalang barrier, no? So may mga tanong ba nyo na? Wala pa pong mga tanong. Kung may mga tanong po kayo, pwede na po kayo mag-comment. Bahala kayo, masasara kami. Kung umpisa pa lang namin, wala kayong interaction. Remember po, isa sa sinabi namin yun, this is a interactive na programa. We expect comment and question from people. May mga comment ba sila? Comment. Good evening po, Senyor. Greetings, good evening. Mula kay Ate Judy, Tita Nati, Tita Hermie. So mga tsahin mo lahat yan. Mga volunteer din po natin na nanonood ngayon. Tita Irene, so si Ma, yan, mga volunteer po dito yan sa music. Okay. So yan, mabalik na po tayo sa iyo dun sa mga hindi pa kanila kilala ng Lubusan. Bigyan mo na kami ng background kung paano ka nagsimula. Very short lang. Tapos hanggang sa nag-extend ang mga proyekto mo dito sa iyo. Actually, ganito muna yan, no? Pag-usapan muna natin, yung bago pa ako naging dealer. Kasi hindi ko naman ginusto, paano ba? Hindi sa hindi ginusto, hindi ko akalain. Yun yung right word. Baguhin ko natin na hindi sabihin ko. Hindi ko po akalain na mangyari lahat ito sa buhay ko. Isang simpleng tao, nagdinegosyo, nagtatrabaho, masipag lang po ako, umaga, gabi, makapang ako, wala akong inurungan. Kahit ngayon nga akong pandemya, kung ako lang wala ibang racket eh. Maghahabal-habal ako, delivery ako, basta kumita eh. Ganun po ang aking karakter. As simple ng Anthony Rivero. Yun nga po ang dahilan kung bakit tayo pinalad. Dahil siyempre nakikita ng iba yung sipag natin, at katapatan natin, maraming nagtiwala. At yung tiwala ng mga kakilala, kaibigan, diyan po nagsimula ang ating swerte at pagkakataon. So, dahil nga po nabiyayaan naman tayo ng Diyos ng mga magandang buhay, palagi ko po pinapasalamat sa Diyos yung magandang buhay na yan. So, paano pinasasalamatan? Pag nakakita po ako naghihirap, may mga sakit, ang ginagawa ko po, tulungan ko sila. Tulungan ko sila kasi ang kaisipan ko, di baling ako yung tumulong, kasi ako yung tinutulungan. Yan yun. So, may mga institusyon akong tinutulungan, nagbibigay ako pag may pera ako, pag may mga sakit, especially mga bata, nagbibigay ako. So, nag-iugali ko na yun. Pero natatandaan ko, buhay pa yung kumpare kung ano, palagi niya sinasabi yun, pag inaabot kami ng gabi, araw-araw na lang, magagabihin kami, nakakita kami ng aksidente sa daan. Tapos, sinasakay ko ng sasakyan, dinadala ko sa ospital, down payment kahit 5,000. Eh, ganun po. Sabi ko, ito naman itong buhay ko dito. No? Sabi nga naman parang minsan, huwag mo na kasi ikuan. Parang hindi naman ako makakatulog. Kung may makakita kang na-aksidente, may isang grabe pala akong nakwento ito sa inyo. Sa bakla, Libertad, Pasay. Duguan yung tao. Kumakatok sa sasakyan, naka-stop eh.
Di umahabol, gusto ko, di ko alam kung anong gagawin ko. Anyway, hindi ko sa hospital nagdala yun, kundi sa pulis. Nung nakita ko may unang pulis, sabi na ba, ang kwento naman yan, eh, ginugulpi daw siya. Yun yun. So, hindi ko alam kung magnanakaw o hindi. Pero wala, duguan. So, ganun nangyayari. Siguro isang pagsubok ng Diyos yan sa akin. Isang pagsubok ng Diyos na tinitignan niya kung talaga bang tutulong ako sa may sakit. And eventually, 1998, dumating yung isang gabi na kung saan sunod-sunod na araw, hindi po isang beses sunod-sunod na gabi na may naririnig akong boses, may nagpapakita sa akin. Sabi ko, siguro nasisiraan na ako ng ulo, hindi naman po ako naninigarilyo, hindi ako umiinom, hindi ako nagda-drugs. Iniisip ko, ano yung nangyayari, no? Hindi ko may iniisip may maligno sa bahay namin. Basta naiisip ko lang, bakit nasisiraan kaya ako ng ulo? So eventually, siguro kulang pa yun, talagang nagpakita na. And eventually, sinasabi nga sa akin, sinishortcut ko na lang po yung istorya. Sino siya? Okay, and eventually, nagpakita. Nung nagpakita yan, talagang gusto kong tumakbo. Sa harapan ko, gusto kong tumakbo. Kaya lang, pagtayo ko, walang lakas yung tuhod ko, napalood ako, yan ako naiyak. Tapos, sabi ko, bakit ako? Hindi ako mabait, hindi ako pala dasal, hindi ako pala simba. Totoo naman lahat yun. Ninitian lang ako nung nagpakita po sa akin. Sabi sa akin higit kitang kilala kaysa pagkakilala mo sa sarili mo. So, matagal ko na inisip yun, ano yung ibig sabihin. Siguro, tinignan nung nagpakita sa akin, ano yung pinagagawa ko sa buhay ko, sa pagkatao ko, sa mga pagsubok. Alam niyo po, lahat po ng pagkakataon, pag may pagkakataon ako tumutulong ako So, ayun po. Tapos naisip ko, magagamot ba ako? Sabi ko, hindi ako marunong, tinuruan ako. That was 3 a.m. in the morning. Kasi gumising ako 3 a.m. O mga 2:30, umupo ako sa sala, hindi ako makatulog. So, natapos yung pagturo sa akin, mga 5:30, kasi 6 a.m. gising na yung isang bahay namin. Nanunood na sa akin, wala naman sila nakikita. Pero nakaluhod ako, iyak ako na iyak. Tinuro sa akin. So, yun po yun. Yun na yung simula na kung saan nagdatingan na po yung... hindi pa yun. Pero na ako ng kopya naman. Pakuha yun sa altar yung picture. Alam niyo po, gusto niyo makita kung sino yung nagpakita. Tapos yung sulat ng anghel. Kasi po, pagtapos po nun, sabi ko, ito pala yung ending ng kwento. Yung pangyayaring, tandaan niyo po ito yung experience ko. Sa lahat po ng kwento ko, tuntuan naman po ako kasi palaging meron mga tao na witness sa mga pangyayari niya na hindi naman sa katagalan lumalabas. Sila nagpapatotoo ng totoo. Katulad ng isang kwento tungkol dun sa bahay ng isang broadcaster ng haunted house. Tagal ko lang kinukwento yun, nahanap namin kung sino yung isang kasama namin. Eventually, siya pala nasa abroad. Kat nagkwento siya. Ito naman, ito po yung kwento ko. May picture kung lumagpak o bumagsak sa harapan. Parang ganyan, coming out from nowhere. At hindi po yung mukha na nagpakita sa akin. Tapos sabi ko, sige, magagamot ako. Alam niyo po, nasa loob po kami ng subdivision. BF Homes po, Paranaque. Mahirap po pumunta dito ngayon, kaya ay sabihin ko po, kayo muna pumunta. Hindi po kayo papapasukin kasi nga po, quarantine. By 10 lang po yun, tatawag kayo kailangan kila Tatang Bert at Miss Linda. So ito po yung picture kung gusto nyo po makita. Ito na lang. Kita po. Ito po yung letrato na bumagsak. Ito po yung exactong picture na bumagsak. Siya rin po yung nagpakita sa akin. Siya rin po yung nagbigay ng instruction, siya rin po yung nagbigay ng dasal. That was 22 years ago. Hanggang ngayon po, tanda ko pa po, wala akong nakakalimutan. But of course, sabi ko nga, nasa loob ako sa division, sino maniniwala? Walang maniniwala. Walang makakaalam. Yun yung right word. Walang makakaalam kasi nasa loob ako eh.
So, ano nangyari? Sabi niya, sige, gagawa kami paraan. So, after 3 days, may angel, nagpakita. So, again, yung sinasabi siya. Sabi ko, sige, sulat mo yung sinasabi mo. And eventually, nagsulat po siya. In 3-1-4 sheet, sinerok lang namin. Lalapit ito. Ito. Sige. Makita nyo, listen, wings, at saka trumpet. Tapos Dina, Brazil, Africa, Peru. Ito po yung second 1/4 sheet. And the third 1/4 sheet is Dina Bonnevie will die in Peru. Okay, nung time na yon, may show pa po si Dina Bonnevie, alam ko eh. Kahit sikat pa po siya noon. At yun nga po, true enough, may trip po si Dina Bonnevie. Ayan. Inabort niya yung trip niya sa Peru. Naging guest niya po, ayun po, naka-highlight ako, hindi pa ako sikat nung araw na yun. Hanggang ngayon, hindi pa rin naman tayo sikat. So, this is 1998. August po, August. Yan, ito naman po yung sa Inquirer. Yan. Siguro overview mo. Yan. Yan po. By Jaime Licao ko to, alam ko eh. Then, ayun pa po, People's Journal, at iba-iba pa. So, from here, in-interview na po ako sa TV. In-interview na ako sa radio. Pagtapos po ng mga interview nyo, doon nagdagsaan na po ang mga pasyente natin. At, to cut it short, sabi ko nga, kung hindi totoo yung gamutan, sandali lang yan, tatapos yan. Kung hindi totoo yung gamutan, walang gagaling. Kung sabi nga nila, ikaw sa demonyo, di gagawin mo libre. Actually, libre mo ang gamutan. 22 years na libre ang gamutan. At may pagkain pa. Pinamimerenda ko pa po ang mga pasyente. At hinahatid pa natin ng sasakyan palabas po ng subdivision. Ngayon, dahil quarantine, hatid sundo ang mga pasyente. Pero wala ng merenda. Kasi mabilisan na ngayon eh. Because of yung kailangan yung contact natin mas maiksi na like before. So, kung sa demonyo, hindi siya masisiyahan. Kasi instead na pagsamantala ko yung tao, ako yung magsasakripisyo. So, that was 22 years. Ang ina-expect ko, kung dito to, 1 year lang, hindi na tatagal. Matatapos na, mananawa yung mga tao. But, 22 years. So, at ikaw, kaya ako kayo naging kaibigan, pamilya nyo, buong pamilya nyo, especially yung dalawang kapatid mong lalaki, siguro yun naman po. So, ano po kami magkakapatid, no? Tapos ang dalawa ko pong kapatid na lalaki, meron din silang microcephalus. So, nagpunta kami po dito mga 2003. At ngayon po, yun po, yung isa si Nathan, yung isa nakikita niyo po rin naghahatid sa mga pasyente. Okay. Yun po yun. Yung dalawang kapatid niya po maliliit yung bao ng ulo microcephalus. Kabaliktad po siya ng hydrocephalus. Yun po yun. Kailangan biyakin yung utak o yung bumuo ng utak para mag-expand. Hindi na po kailangan operahin. And eventually, functional at gumagaling. So yun po yun. If you can see, I have so many friends because wala po talagang bayaran, wala pang kaya ano. So, pasensya na po sa kaulang kaso sinabi ko na po yung kanina. So, in-expect natin na po natin na yung mga pamilya, mga pasyente, maging kaibigan. Kasi, siguro, inisip nila may utang na loob sila, and eventually, talagang dumami po yung kaibigan at we treated each and everyone as family. At alam niyo po, pamilya po, they never turn back sa pamilya. Siguro kung nagtataka sila, no? Nagbibigay ka ng pagkain, ikaw mismo nagbabayad ng kuryente, ng tubig, ka nag-aatid. So, paano yung sa ilo mo? Saan yung nagaling yung panggastos mo sa lahat pag-ibig? Prior to the healing days ko, 1998, medyo maganda naman ang negosyo natin. Alam mo, yung biyaya lang ng Diyos na yan, hindi yan exclude, hindi yan, doon ako nagtataka eh, hindi yan nauubos, hindi tumitigil. At ang galing nga din ng Diyos eh, bago magkaroon ng pandemic eh, wala akong proyekto eh. Kasi kung meron, laki ng problema ko.
So minsan, nakala nyo minsan yung problema, ay sanay na ako sa Diyos eh. Kaya wala akong may mangyayari, and eventually may nangyari nga. Alam niyo po, sa mga hindi po nakakaalam, binigay na po yung mensahe nito. Sa dami po ng mga pasyente nakarinig, alam niyo yan. Sinabi ko may mangyayari, so copy niyo na yung bahay ninyo, papunta kung saan lugar kayo pupunta dahil maglalakad kayo. Actually, even ako, pagkapos ko sabihin, iniisip ko, paano mangyayari yun? And eventually, ganun nga nangyari, no? Naglalakad ng mga tao. So, yun po yun, no? May mga negosyo po tayo, may biyaya po ang Diyos. At sa mga ibang araw pa po, no, isa-isa po natin ang mga naging proyekto natin, kasama kayo. Kasama po yung mga pasyente na gumaling, naging kaibigan. Kasi po nakagawa na po tayo ng simbahan, 2. Nakagawa tayo ng 6 na classroom ng eskwelahan, tinapos natin yun. Nakagawa na tayo ng mga pabahay, at marami pang iba. Yung ibang proyekto ay naririto. Alam niyo po, kung noon po, hindi po ako manggagamot, marami po akong proyekto, tumutulong po ako, lalo na pag mag-birthday ako, which is June, tumutulong po tayo sa mga estudyante. Ngayon po, nung naging ganito ako, naging marami akong kaibigan at connection, dumami po ang proyekto natin. At nung pandemya po, alam niyo po, ang proyekto ko po, ay hindi naman ganun kalalaki. Especially po, nung tumakbo, sa mga hindi po nakakalam, tumakbo po akong konser ng bayan ng Parañaque. Hindi lang po tayo sinuwerte. Kung sinuwerte tayo, naku, nakasana na itulong po. Hindi po tayo pinagkatiwalaan ng mamamayan ng Parañaque. Nevertheless, tumutulong pa rin po tayo sa maliliit na bagay kung ano po yung meron ako. Kasi yun lang po yung nakayahan natin, sariling pera, sariling tao. Ako mismo, alam mo ba nung nagsimula ang pandemic, tinitignan ko yung COVID kung ano. Sabi nila mamamatayan sa mga pag-disinfect o yung mga gamot na tulad ng bleaching chemical. Huwag na natin pangkitin yung mga brand, no? So, ang ginawa ko, we prepare ourselves, no? Na kung ano yung dapat gawain, and eventually, ayun nga, sa mahabang, siguro 2 buwan at 2 buwan at kalahati, ako plus yung mga nag-volunteer, siguro makikita niyo po sa Facebook yun, kami po yung mga naka-orange. Siguro tingnan natin yung mga ginamit namin. So, mga malalaki pong spray ang... Actually, sa likod ng sasakyan, meron pa kami isang mas malaki. Nandun lang, hindi na nadala dito kasi nakamount yun sa likod ng pick-up. So gamit namin yung pick-up, yung pang-spray sa kalye, sa paligid. Ito naman yung ginagamit pagpasok sa mga iskinita. So para may spray yung iskinita, hanggang bubong nila, hanggang surface. Tapos yung mas maliliit na iskinita, ito naman yung backpack. Tinasabit yan sa likod. No? Nagpasensyahan nyo na po, nilagyan ko ng pangalan ko. Kasi marami nagtatanong eh. Kung sino yung nagpadala o ano. So, para minsan hindi na kailangan pagtanong, nababasa na nila kung may complain o ano man. Alam na nila kung sino po yung complain o pasasalamatan kung kailangan. Hindi po ako napumulitika ng ginawa ko po yan kasi ang tinakbuhan ko po ay District 2 ng Parañaque. Nag-spray tayo hanggang District 1, hanggang Taguig. Hindi lang Parañaque. Hindi lang Parañaque. Sabi nga nila, uy, tatakbo talaga ko dito. Sabi ko, actually wala pong politika yung ginawa ko yun. Kasi yung ginawa ko yun, pati District 1. So sabi nila, Vice Mayor tatakbo ang susunod. Sabi ko nga yung 8 butas nga ng konsyal. 8 na yun, hindi pa ako nakapasok. Kahit pang 8. Vice Mayor pa, District 1 and District 2. Tumawid ako ng ibang bayan. Ano sabi nila? Naku, baka senador ang tatakbuhin. Konsyal nga, talo eh. Hindi naman po ako nasisiraan ng ulo. Gusto ko lang pong tumulong. Ito naman mga orange na to. Ito naman yung pagpapasok ka dito sa amin. Sa pintuan, i-spray ka, may footbath, spray. Yan po yung mga ginagamit. So, kayo na po naghalo mismo nung naman? Yung chemical is tinanong natin sa chemist ng isang pasyente natin kung yung mga gagawain. Yan yung tinitimpla natin at ginagawa natin.
May nagtanong, no, bakit may namatay na dyan sa disinfectant. Actually, the purest chemical po, yung first stage ng paghalo, ikamamatay mo yung pag nasa enclosed area ka talaga. So, maaaring yun yung nangyari. So, ito po, 3 saling yan. So, hindi ka na po mamamatay yan. It's just like parang sa swimming pool, nakalalagay lang. Actually, sa swimming pool, yung pagkalalagay mo lang ng chemical, hindi mo pwedeng paliguan yun. So, overnight, bago mo paliguan. Yun yun. So, ito parang ganon. Yung time na hindi mo pa pwedeng paliguan kasi medyo makati ang dating. Okay. Yung mga nasa likod pong oxygen at mga spine board, yan naman po yung mga during the time na mga simpleng araw po, magre-rescue tayo. Pag may mga bagyo, may mga dilubyo, ginagamit po natin yan. Meron po tayong team, pero hindi po yan ngayong COVID na to. Ginagamit po natin yan during the time na mga merong emergency. Okay, nag-volunteer po tayo. Ito yung ginamit natin during the time ng pandemic. At hindi lang yun. Nung bago, alam namin na hindi na namin kakayanin kasi ang dami request eh. Las Piñas nag-request, Pasay City nag-request, mga barangay mismo. Paano po yun sa mga hindi kayo nakakagawa? Tinuruan namin sila kung paano magtimpla. Tinuruan namin kung saan kukuha ng chemical, paano yung ratio, yung pagtimpla, at kung saan mabibili yung mga makina. And eventually, dumami na yung gumagawa. Salamat na lang. Siguro sir, nagtataka sila, ba't hindi ba kayo natatakot lumabas? Kahit nagdi-disinfect kayo, kasi pwede rin kayong makakuha ng sakit. Actually, yes, natatakot din kami noon. Kaya we pray na sana hindi kami mahawa. At the same time, talaga naman na halos naliligo na kami sa pagdi-disinfect. So, walang naming yung COVID ay mamamatay. Tsaka hindi kasi kami bumababa sa sakyan. Bababa lang kami sa iskinita, pero dire-diretso kami. So parang area po. Oo. Talagang gano'n, pagdaan namin, nag-sprayer na yun. Tapos kami, spray, tapos spray din. Sa ibang proyekto niyo, senyor? Tapos no, di natapos na yun, naturuan namin sila, no? Nung, from ECQ, di ba? Nag-motivate ECQ, tapos GCQ, wala naman yung jeep, walang sasakyan. So naisip namin, ito naman ang naisip kong ginawa. So ito po, ito na lang yung mga natira, pero meron na po mga may-ari. Ang nangyari dito sa mga bike na to, mga luma po yan. Lumang-luma po yan. Brand new! Hindi brand new yan, kasi magbibigay ka na rin na. Kasi wala po akong budget. Nakapanood ako sa TV kanina, namimigay sila ng mga bagong bike. Hindi, lipat ka dito. Makikita niya, no? Ito po kasi, ito nga, una nyo nakalagay, wala pa kami makuha ang pambalot sa upuan. So, inayos lang po namin yan. Pinalitan namin mga bearing, pinalitan namin mga pedal, tinanggal na namin yung cambio. Which is, ako tsaka yung kapatid mo gumagawa. Kaming dalawa. At tsaka yung cameraman, yung may hawak. Pero hindi mo iisipin na baklas siya dahil. Ay, nako. Ito lang. Ito lang. Ito. Maniwala ka, para yung inahon sa ilog. Walang gumagalaw dyan. Manibela, gulong, wala. Ako nga nung nakita ko yan, sabi ko parang ito yung gusto mo ilagay sa kwadro eh. Sabi din nung nagbigay sa akin, ako huwag mo na lang pamigay, ang galing ng pagkagawa mo. Kasi talagang kung mayroong bike na kalawang, ito po yung kalawang na may bike. Baliktad na. Baliktad. Kasi hindi po siya bike na kinalawang, kundi kalawang na may porting bike. Pero ayan, kita nyo, pinagtyagaan ko po yan. Binabad ko ng isang araw, 2 araw sa langis. Tapos pinis-pis namin, tapos pininturahan. Ito po may mga naka-assign na po yan kasi po binibigay namin unti-unti kung saan po, no? Yan po yun. Hindi ko po kaya magpagsabayan sa mga may budget. Ang budget po kasi ngayon is 6.5 yata, 5.5 para sa isang bagong bike. At mas nagmahal na yung mga bike. Nagmahal na. So, sa mga nakikinig po, kung may luma kayo, hindi nyo ginagamit, ibigay nyo po sa amin, baka mabuo namin at may makinabang naman na iba. Yung iba po, binibili naman namin ng pyesa. Tulad po nito, binili namin ng bagong bangko, bagong kable, bagong kadena. Then the rest yun po. Ito, binili ng bagong gulong, dahil walang gulong yung upuan. Ito lang kaya bago yan, tsaka preno. Kadena, bago din. Ito, bago lang ang goma, tsaka bagong pintura. Lahat yan pinipinturahan namin. Yun, inayos din yun. Ito, tinanggal yung mga lumang cambio, luma pa rin yung bangko, kung makikita nyo. At saka bagong gulong sa harapan, yung likod luma pa rin.
ito wala kami makuhang upuan kasi po pahirapan yung pyesa eh. Pero okay na yan. Ito po medyo okay na medyo kasi wala pa kami makuhang pyesa. And the rest ito okay na po ito. So, kaya lang po lahat po yan yung mga assignment na. Sa mga manghihingi, mag-iipon pa po kami ng mga bike at aayusin namin. Paano naman senior yung mga bata? Siyempre, baka gusto yung pagpasok nyo sa eskwelahan. Oh, yan Pwede naman. ba pang bata na bike? Meron tayong mga pambata pero inaayos pa po natin. Ito yung nakakatuwa. Kukunin ko lang po. Ay, isa yung unicycle, diba? Yung tinitawag dyan. Ito, ito po isang nakakatuwa, no? Mahirap po gamitin. Pero alam ko, meron may marunong nito. Meron na pong maawit sa akin dito, pag-aaralan niya daw. Sabi ko, sige. Yan. Okay? So, ganyan po. Hindi po porket wala kang pera, hindi ka nanalo, hindi ka natutulong. Alam niyo po, pag nasa puso po yung pagtulong, makakaisip ka eh. Hingi tayong lumang bike, yung lumang bike namin, ayusin natin, pagsamasamahin natin. Ayun, no? Katulad yan, mahirap magpumasok sa trabaho. So, susunod na mga magiging problema natin pag nagpasukan na. Paano Sa pasukan na, yung online, no? Yung blended learning na sinasabi, may computer, mayroong ano. So, kasama naman sa proyekto natin, kung titingnan natin, meron tayong mga laptop, meron tayong mga monitor at CPU. Nakatago po yung mga CPU. Ito po, hindi po lahat bago yan. Wala pong bago dito. Second hand at may diferensya po. So may IT group tayo, kasama ka doon. Pinipilit po natin gawain at pagsamasamahin para mabuo. Noong araw po, sa mga hindi po nakakaalam, 10 years ago, nagka-proyekto tayo ng computer para sa mga eskwela at sa malalayo. We gave 100 computers all over, up north to Quezon Province, down south hanggang Antique. So, namigay tayo ng mga computer. Noong una yung computer, mababa pa lang yun. So, monitor. Kasi, kung makikita mo, yung araw, yung computer na pinamigay namin, yung mga eskwela na pinuntahan namin, yung eskwelahan, alam mo yung computer nila, picture lang, picture ng monitor, picture ng nakadikit sa karton, picture ng keyboard. Wala sila talaga. Minatawa ng mga kami, binigyan kami isang eskwelahan, walang kuryente. So, hiningihan kami ng generator. Actually, hindi naman namin nabigyan ng generator. So, saan nanggaling ang 100 computers? Before, meron kaming naging kaibigan at tayo mismo nag-ambagan para makabuo ng mga computer. So, yung mga casing, yung mga pwede. Ganun po ginagawa namin sa computer ngayon. Yung mga laptop, yung iba, i-assemble na siya. kakahuyin yung iba. Alam niyo po yung mga computer, laptop po ninyo, kung sira na po, subukan po ninyo na ipagkatiwala sa amin, baka maayos pa lang namin, or makakuha kami ng pyesa para makabuo ng isang pyesa po. Alam niyo ba ganito yan eh? Hindi po kailangan natin palagi na malakas na computer. Kasi, yung mga elementary, hindi naman ganun kailangan. Ang mga kailangan na malalakas na computer, yung mga nag-ML, sa nagtigil po. Mga nagiging... Joke lang po, yung gaming. Siyempre, iba po ang kailangan ng elementary, preschool, ilan ba rin po ang kailangan ng high school, at saka mga college. Kasi ang preschool naman, basic lang computer ang tinuturo sa kanila. Yes. Actually, mamamanage po natin yan. Again, hindi ko po kaya bigyan ng lahat at hindi po ito brand new. So, kung ang target natin is elementary, kasi po, medyo mahihinang klase yan, alam ko po, mapipintasan kami. Ay, luma naman pala. Ay, ang bagal naman pala eh. Better po kaysa wala. Tandaan niyo. At yan, natandaan niyo po, bigay po ito. Maraming magbibigay sa gobyerno, pera po ng taong bayan, mga institusyon, ano po yun? Ito po, sarili nating pagtutulong-tulong. Hindi po sa akin personal ito. May mga nagbigay po. May mga nagbigay para makatulong.
At halos working na po yung iba para maipamigay later. Yan po yun. May question ba? Maraming mga question. Sige, question. Okay po. Titingin po tayo ngayon ng mga questions. Kailan po kaya matatapos ang COVID-19? Tanong po ni Jos Del Mundo. Okay, COVID-19, kung ako po tatanungin ninyo, we will face yung ating kahirapan at pagkikirap sa ganito for the next 2 years. So, 2021, December, doon pa lang po tayo mag-i-start ng pagbalik sa dati nating pamumuhay. Sige, ano ba? Senyor, paano po ba mapapaschedule bukas? Alam ko po, puno na yata bukas. Tama ba? Linda? Loaded na? Loaded na po yung bukas kasi po, the rules and regulation of IATF is 10 lang po ang pwede. So, 10 lang po kada session and we have 4 session every 2 hours. So, yun lang po yung kaya natin harapin. At puno na po yun. Sa likod ko po, dito po yung number ni Miss Linda. Kita ba dyan? Pakiano nyo na lang po at saka ni Tata Bert. Sila po yung nag-arrange ng schedule. Pero pakiusap po, no, yung call o text, morning po ng Tuesday para hindi kayo maubusan ng slot o morning ng Friday. Hindi po pwede sa ibang araw po kasi po pag nagpa-schedule kayo ahead, baka makalimutan nyo, sayang naman po yung slot na ibibigay sa inyo. For the meantime po, ganun muna. Pero may FB Live healing po tayo ng 11 a.m. So, doon na lang po muna kayo. Again po, kung wala kayong prior appointment with Tata Bert at saka naman po kayo pumunta kasi po, yung guardia po, binibilang po yung pumapasok. At kami po mismo, 10 lang po yung talagang ina-accommodate natin para sumunod sa batas. Alam niyo po, yung batas po, yung gobyerno po, hindi perfecto yan. Wala naman po iniwan yan sa atin, marami tayong kapalpakan eh. Pero hindi po ibig sabihin, masama sila. Ang intention po nila ay ang kapakanan natin. Iniisip nila at ginagawa nila lahat para sa kapakanan natin. Kaya po, sunod tayo kahit hindi tayo payag o naaayon. Sunod muna tayo. Okay? So, ganun po muna. Para po bukas ay puno na po. Okay? Para po bukas. Sa Biyernes, sa Sabado po, wala pa po naka-schedule kahit isa, pero sa Biyernes pa po kayo pwedeng tumawag o mag-text. Diyan po, sa number po sa likod po. May comment lang po from Matt De Leon. Ang mahalaga, kayang laptop yung need sa school, which magagawa naman ng mga lumang laptop. Yes, yes. I also believe on that. Kasi yung mga elementary at preschooler, hindi naman kailangan ng mga yung mabibilis, di ba? Ako hindi ko masyado nararamdaman yung bilis, tsaka yung bagal, hindi ko alam eh. Hindi ko alam. Kayo lang nakakaramdam nun eh. Yung mga parang yung audio-visual art ang gagamitin, parang hindi naman ramdam yun ng elementary, tsaka natulad kung hindi naman techie. Techie po ang tawag, di ba? Yes. Okay. Jocelyn Soripio, sabi niya po, good evening po, Senyor. Maraming salamat po at negative po yung result ng rapid test po. God bless po. Pasalamat tayo sa Diyos. To God be the glory. Alam niyo po, lahat po na nangyayari sa ating milagro, Diyos po yung nagbigay. Instrumento lang po tayo. Kaya minsan po nagtataka sila eh. Bakit daw parang simpleng-simple ako, naglalakad lang ako, kumakain ako sa Jollibee. T-shirt po. Sorry, paborito ko po yun eh. Yung mga anak ko, mga social yan eh, kung saan-saan, mga Italiani, mga ganun. Ako, Jollibee lang. Ito nga po eh, tinatanong yung kape namin kung yung kilala bang magkakape. Kasi hindi natin pwede sabihin, kailangan commercial, magbayad siya, no? Sa yung kulay green. Yan. Kasi ibabayad yan, bibili natin laptop. Ay, yung Ay, second na. Kung wala po yung laptop pero naiwan yung charger, kailangan pa po natin. Kasi po ang second na charger cost as 1.5. So, sayang din po yun. Pwede daw po ba, Senyor, kung CPU lang ang meron? Pwede din, kakahuwi natin yun. Kung walang-wala po yung CPU nyo, patitimbang po sa junk shop.
baka 5 piso ako dun eh, hindi mabubuo 1 milyon sa 5 piso, pag wala 5 piso. Ganun po, hindi ko tatanggihan yan kasi may value yan sa junk shop. Tanong po ni Mark Kenneth Chan Balicanta, ano po ang significance ng birthday sa distant team? Okay, kasi ganito po yan. May mga nagtatanong po, bakit may birthday yung mga pangalan na pinapasend sa distant healing? Kasi po may mga pangalan po na very common. Halimbawa po si Tata Bert. Ang tunay niya pong pangalan ay Roberto Reyes. Ang Reyes po, katulad ng Cruz at Santos, ay isang katutak po, isang damakmak yan, ang dami niyan. So, yung Roberto, di lalo kung marami yan, di ba? So, with Roberto Reyes, na maraming magkakapangalan, pag tayo pong dinasal natin, sabihin, sa halimbawa ni Tata Bert, paggamot naman ako, malabo mata ko. Dinasal po natin si Roberto Reyes, na malabo mata. Yung prayer po natin, hindi papunta kay Roberto Reyes na Tata Bert. So, samantalang kung may birthday, o kahit age man lang, alam mo na, nami-minimize, kumukunti po yung para pahatiran. Parang ganito lang po yan, may padala kang package. Tapos, wala namang kasing address talaga. Ang pinaka-importante po, yung birthday o yung age. Kung just in case hindi po alam ang birthday, at least po yung age, plus or minus na lang po yun. Sabi mo, nasa 50s, nasa 40s, okay na yun, nami-minimize na po yun. Ako nga po, Anthony Vivero, dami ko pala kapangalan eh. Pero dahil 26 and something ka. Lalong marami ang kapangalan. Ito po. Ang tanong ni Sanado de Leon. Ano po masasabi niyo, Senior Anthony, na baka yung Dragon Broadcasting Network, China-owned company, ang ipapalit sa ABS-CBN? Actually, yan po yung mga resulta kagad na malilikot na pag-iisip, no? Mga gusto mag-isip. Alam niyo po yan, may mga decision po ang bawat isa. May decision po ikaw, ako, kayo, may mga kanya-kanya tayong decision na ang resulta po niyan ay pag pinagsama-sama, yun na nga po, natanggal yung ABS-CBN. Kung anong dahilan po nun, siguro antayin na lang natin para problemahin natin at saka isipin natin, hindi po natin masasagot eh. Sabi ko nga po sa inyo, ang talimhaga at misteryo, nakisipan ng Diyos, ng lipunan, ng hinaharap, ay hindi po masasagot ng ngayon. Antayin na lang po natin dumating ang mga ganong panahon. Sinisenyasan ako, lumalabas daw po yung chan ko. Kape ako. May mga nagpo-comment po, Senior, na gusto nila bigyan mo sila ng bike tsaka laptop. Paano daw po ba sila makakapunta? Sige lang po. Ganito naman po yun eh. Hindi po namin, ako na po nagsasabi ngayon, paumanin po at patawad po, hindi po natin lahat mabibigyan, no? Pero makakapagbigay po tayo, no? Tinitingnan po natin kung sino po yung talagang higit na nakakailangan, no? May kaibigan nga po ako nangihingi. Sabi ko, saan mo gagamitin? Pang-exercise daw. Ay, sorry. Kasi hindi kita mabibigyan para mag-exercise ng bike. Binibigay po yan means ng transportation para makarating siya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Susunod naman po, yung mga mag-aaral na talagang mag-aaral at hindi pang EML, hindi ko alam kung pwede pang gaming siya, no? Pero dapat, yung talagang meaning, yung word na karapat dapat, though ayoko gamitin yun. Kaya lang nga po, hindi po akong pagkatiwalaan eh, kaya po sariling pera, sariling sikap yun, hinihingi po natin sa inyo, hinihingi kami. Tingnan po natin kung magagawa natin. Manalangin kayo na sana po. Kung may request naman po kayo, bakit hindi? Makwento ko lang po, nung grabe yung pandemya. Yung mga ayuda po, pag lockdown, nakapagbigay din po ako ng ilang kilong bigas, lata ng dilata ng pagkain, noodles, at kung ano-ano pa, no? Pero hindi po kasi tayo nanalo, malaki po yung gastos ng sariling pera po natin at sa gitna ng pandemya, bagsak din po ang mga negosyo. Kaya lang po, hindi po ako natatakot kasi na maubos ang ating kayamanan, resources, lakas. Kasi po, Diyos, andyan palagi para palagi. Last na po kay Shalimar Faustino. Senyor, salamat po, maraming salamat po sa prayers na tupad po na maipasa ng kapatid ko ang simulation exam sa Cebu Pacific. Very good. God bless you po. The rest is with you. So, ayun. So, Senyor, ano pong masasabi
Anong Sa makakomment? Friday po ang susunod, hopefully, dalawa na kami na host at may guest tayo, no? Hindi ko po alam, no? Patawarin nyo kami sa aming pagkukulang. Patawarin nyo rin kung nagmalabis kami. Actually, ako na po humingi ng dispensa sa ating production crew na hindi naman po talaga sila crew kung paano aayusin. Ako kasi po, may experience ako. Alam ko kung paano yung setup. Ginawa po nila, ginawa lang nila sa isang side. So, well, anyway, naging maayos naman po. Ako nang humingi ng patawad sa lahat. Sa mga nakikinig naman po, patawad din po ako yung pagkukulang namin. Anyway, nakita niyo naman po, wala kaming commercial. Diba? Ang kape po namin, kaping barako. Okay, malamig na. Yan. Ang host po ngayon, ang ating pong napakagandang Thank you po. si Miss Angelica Llanera po. Angelica Llanera. May sarili po siyang Podcast. Opo. tuwing ano yun? Once a week, every weekend. Once a week. Spotify. Di ko alam eh. Ito ba pwede natin lagay sa YouTube? Pwede natin lagay sa YouTube, pwede natin lagay sa Spotify. So, lagay natin. Subukan natin. Ang pinakamahalaga po, no? Naku, walang nag-record, backup record. Dapat meron. Okay. Pero anyway, sa hopefully maganda, no? Isa lang ang masasabi ko po, no? Ang kapalaran po ng tao ay nakasalalay po sa kanyang ginagawa. Hindi po yan nakasalalay sa kanyang iniisip, sa kanyang sinasabi, sa kanyang pinapakitang pagkatao. Lahat po tayo pwedeng magkunwari at mag-anyong mabait. Pwede naman tayo magmukhang masungit, matapang, stricto. Pero ang Diyos po tinitignan yung saloobin. At yung bawat pagkilos at paggawa sa saloobin. Nagkaroon po kami ng programa. Ito pong programang ito para po maihatid sa inyo ang mga magagandang bagay sa mundo sa gitna ng pandemya. May pag-asa pa po tayong lahat. Hindi porket mahirap tayo, wala tayong maitutulong. Hindi porket wala tayo hindi hihingi na lang tayo ng hihingi. May luma kang bike, bigay mo sa amin, gagawin namin yan. Baka makuhanan ko yan kahit isang tornilyo. Ngayon po, kahit isang tornilyo, tinatabi ko kasi alam niyo po ba mayroong isang bike na hindi nagagamit, ibinigay para ipamigay ko, isang tornilyo lang kailangan, at yung tornilyo nakuha ko rin doon sa isang bike. Ganon katindi yung tornilyo. Kaya it makes sense po na lahat tayo pwedeng may magawa. Wala kang bike, nadadaan mo sa kapitbahay mo lumang bike. Pwede po natin ayusin yun. Yung pinakita ko po sa inyong bike, maniwala po kayo sa hindi. Baka hindi ko po ipamigayan. Dahil sobrang kalawang po yan. Sa buong buhay po, noong lang po ako nakakita ng bike na gano'n, walang gumagalaw. So, pang junk shop talaga. Pero, paborito ko po siyang gamitin ngayon eh. Tsaka siya yung natutuping bike. Noong una hindi rin natutupi yan. Ngayon, tuping-tupi na siya. Umagat, tumutupi. Hindi na. May lock siya. So, ganun po yun. May nadadaan ng mga kapitbahay mo na yung bike nakasabit na lang, hindi na ginagamit. Baka pwede nating kawin. Ganun din po sa laptop, sa mga charger. Kami na po pipick up para po sa inyo. Yun po ganun mga bagay po. Pag pinagsama-sama po yan, malayo po mararating, hindi lang po para sa akin. Bahala na po ang Diyos para sa inyo. Yan po, may mga nagbigay po niyan. Diyos na ang bahala sa inyo, hindi po ako para magpasalamat. Bakit naman ako magpapasalamat? Hindi naman po sa akin mapupunta. So, ang pagbibigyan niyan, sasabihan natin, magpasalamat ka sa Diyos dahil meron siyang pinipong puso para mabigyan ka. Sabi nila, saan pala mga galing yan? Meron din akong bigay, pero hindi ko na sasabihin kung alin dyan. Bahala na rin kasi ang Diyos, kasi hinipo niya yung puso ko. Lahat po na nasa tahanan. Mananalangin po ako na hipuin tayo ng Diyos ang ating kaisipan, ang ating puso. Hindi po natin kinakailangan kunwaring mabait. Ang kinakailangan po natin isipin, ano magagawa natin sa kapwa-tao natin ngayong pandemya. Sa simpleng paglabas ko po, araw-araw, sa sasakyan ko po, tinitingnan ko po kung sino yung medyo ligtas na pwedeng isakay na naglalakad, ino-opera ko po. Sa totoo lang, may sasakyan po akong lumalabas, para magatid sundo sa mga nagtatrabaho po malapit sa amin. Ganun po yun. Libre po yun. Kwentuhan nga daw sila sa kanilang opisina, walang gustong
maniwala, imposible daw eh. Pati nga po yung nagdadrive na volunteer din eh. Kapatid mo, pinagbibintangan, boyfriend daw ng isa doon eh. Actually, yun yung gusto niya. Maging mag-boyfriend, mag-girlfriend sila. So with that po, no, ay bibigay ko po sa kanya bilang ko sa pinaka-final word para po tayo makapagsilbi sa Diyos, sa Panginoon Diyos. Kahit ano pa relihiyon mo, ay hindi po sa Diyos. Sinabi po niya, kung ano yung ginawa mo sa abakong kapatid, ginawa mo sa akin. Mahalin, tulungan ang ating mga abang kapatid. Kahit anong hirap nyo, meron tayong magagawa sa ating mga kababayan. Ako po si Anthony Vivero. Bumabati po ng isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. At bukas po healing, sana po matid kayo 11 a.m. May question and answer din po ng alas 10. Muli po, magandang gabi. Salamat po sa unang gabi ng aming AGT. Anything Goes topic by Anthony Vivero sa FB Live na ipopost po namin sa FB at sa YouTube at marami pa. Salamat po, Panginoon, sa mga taong tumutulong. Salamat po sa mga taong nakikinig. At pagpalain niyo po lahat ng naniniwala sa inyo. Yun lang po, magandang gabi. At ito na po ang ating host. Magandang gabi po. Ako po ulit si Angelica Llanera. Nagpapasalamat po sa inyo. Pagpasensyahan niyo na rin po ang aking hosting skills. First time ko po ito. Yan, in addition na po sinabi ni Senior Anthony Vivero, tama po yun ngayon pong pandemya. Magtulungan po tayo. Huwag na po tayong magpaka-stress sa gobyerno kung saan man po problema. Solusyonan po natin lahat kung ano po pwede natin maitulong sa kapwa natin. Please magtulungan na po. Yun lang po, magandang gabi at maraming salamat po. Good evening. Good evening po. Bye-bye. Bye. Keep safe. Be safe. Save lives.